Bumubuo na ang gobyerno ng Crisis Management Committee dahil sa epekto na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nanindigan naman ang palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Yan po ang Express Report ni Maricel Halidi. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapos sa supply. Ang tawag daw doon, price disruption. Sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Ito'y kahit mismong sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. Sabi ni Yuse Castro, krisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Pero kahit pa iginigiit ng palasyo na walang krisis, bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Of course, kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanina, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 340 Filipino workers mula sa Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at Qatar na nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga sa kayang ika-4 na chartered flight na gamit sa repatriation. Kabilang dito si Alicia na sinalubong ng yakap ng kanyang pamilya mula Pampanga. Nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka hindi na po kami makauwi. Si Merlin naman, tila nabunutan ng tinik nang makaalis sa Kuwait. Hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Sa taya ng Department of Migrant Workers, nasa 1,200 pa ang kailangang i-repatriate mula sa Middle East. Pero habang hindi pa nakakauwi, may paalala sila sa Pinoy workers. We wish to further remind and ask the OFWs to abide by host country safety protocols. At ito nga, isaalang-alang yung air restrictions. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.